everyone! Welcome sa episode 8 na natin to. Welcome sa Bridging the Gap SHCS Online Gospel Session natin. And thank you sa mga nandito ngayon, Kat, James, Tim, and the rest. For those who are interested, yung recording nito will be available on YouTube tsaka sa Spotify. Pwede kayo pumunta sa SHCS Alumni Facebook page kasi nandun naman yung mga posts and links. Or you can also check yung alumni website kasi nandun lahat ng recording links. Or you can simply go straight sa YouTube tsaka Spotify. Search nyo lang SHCS Alumni. Lalabas naman na yung mga naka-upload natin na episodes. And salamat sa Panginoon kasi nandito tayo ngayon magkakasama. Pero before that, mag-pray siguro muna tayo. I'll lead the prayer since karamihan sa atin outdoor. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa hapon na to, Panginoon, na binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat sa mga kasama namin dito na patuloy na kasama namin upang mainig na inyong mga salita at mag-aral, Panginoon, at upang maunawaan namin ang mga bagay na patungkol sa mga bagay na spiritual, Panginoon, in our growth in our Christian lives, Panginoon. Gawin mo rin kaming mga blessing, Panginoon, sa aming mga pamilya, kaibigan, mga trabaho, Panginoon. Tulungan mo kami na maging liwanag, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita. Ang aming mga buhay maging mabuting halimbawa, Panginoon, to share good testimony, Panginoon, sa pamamagitan ng mga pagkakataon, Panginoon, na binago mo ang aming pamumuhay, Panginoon. Regardless, Panginoon, kung gaano kami nakatagal sa aming pananampalataya, tulungan mo kami, Panginoon, dahil di namin kaya ito nang wala ang inyong gabay. Sa aming pag-uumpisa, Panginoon, sa inyong mga salita na aming babasahin, Panginoon, tulungan mo kami sa pamamagitan ng Banal na Espiritu to guide us, understand, at manguna ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ganun din sa mga tao makikinig ng recording na ito. Basbasan mo ito, ang platform na to, Panginoon, sa channels na binigay mo sa amin, Panginoon, upang i-reach out ang mga kaibigan at mga kapatid, Panginoon, upang palakasin ang bawat isa sa amin. Sa hapon na ito, minsan pa itinataas ka namin, walang iba, at ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ang binabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Pang 8 recording na natin to, 8 episode. Nag-start tayo nung June 15. Magdadalawang buwan na tayo. 2 buwan na tayo exactly. Purihin ng Panginoon dahil tuloy-tuloy yung recording natin. At some instances na hindi tayo talaga makapag-record. Pag-pray natin yung activity nito na magkaroon ng availability yung bawat isa. Siguro before we start, pwede naman natin i-share yung mga testimony natin kung meron man, or how we can pray for you. Lalo yung mga nakikinig ng recording na to, pwede nyo pong i-comment yung mga bagay na kumilos yung Panginoon sa buhay nyo, o kaya may mga gusto kayong ipanalangin. Mamaya tayo James, Kat, or Tim, feel free to share kung may gusto kayong i-chat about prayer request or testimony, answered prayers, di ba? Maganda rin na malaman natin na mga kasama natin yung pag-ilos ng Panginoon, kung nasasagot pa yung panalangin natin, may mga kabigatan tayo. And isa na nga bilang simula, pag-pray natin kung maalala niyo si Dave Lagrimas, di ba? Nagre-reach out ako sa kanya this time. Kasi alam ko nag-struggle siya to support his family. Naghahanap ata siya ng trabaho. So ipag-pray natin siya para makahanap siya ng akmang trabaho, o I don't know, maybe business. Pag-pray natin na kumilos yung Panginoon sa buhay niya to support for his family. Kasi nag-aaral na yata yung isang anak niya, tapos may pangalawang anak na siya. Ipag-pray natin kasi bilang tatay, mahalaga na yung responsibility natin sa tahanan, especially yung leadership that requires a lot of effort.
lalo maintindihan tayo ng yung mga tatay na may mga anak na mabigat yung responsibility na yun kasi nagluluwal ka ng isang another life sa mundo na potentially makakapag-contribute ng mga magaganda o hindi magandang bagay, di ba? So, kung tayo ay at some point of our lives naging hindi tayo magandang contribution sa community natin. Salamat sa pagkilos ng Panginoon kasi nandito tayo ngayon. We're contributing to the best of our ability with the help of God na maging mabuting community members. Kasi sakto yung message natin later on. It's about growing together, or exact title nito, a growing community, or actually pwedeng growing together yung title ng short devotion natin. Kasi napapansin ko yung mga recording natin ang haba talaga, parang umabot tayo ng 1.5 oras. So medyo struggle yung pag-i-edit ng mga unnecessary part. Edited din, umabot pa ng 1.5 hours. So at least para din ma-compress natin. Mabilisang tawag dito, start ng session natin and then hanggang end para ma-compress natin ng maayos din. So ayun, binabalik ko lahat ng papuri sa Panginoon dahil it's another week of session na natuloy tayo. So yun lang yung kanina, yung prayer request natin for Dave. Lagi nating isipin yung mga kabatchmate natin. At this point in time, for sure may mga struggle sila. Ito yung purpose kung bakit natin ginagawa ito, di ba? Hindi naman to para lang out of our spare time gawin lang to. Pero para sa kapurihan ng Panginoon, kumilos yung Panginoon sa mga buhay ng mga kaklase natin. And tayo din maging magandang testimony bilang tayong nakakilala sa Panginoon. Hopefully, this will be beneficial for everyone, to use Kat, even to Pastor James, Pastor Tim, and Oka. So yun lang. Oka, meron ka bang meron ka bang gustong i-share? Si James, habang iniisip mo, Oka, may gusto ka bang i-share, Oka? Okay, sige. Babasahin ko yun kay James, Sabi ni Pastor James, yung malawak na pangunawa, wisdom dun sa owner ng motor. 2 Wednesday na ako nag-antay sa kanya sa Binangonan Municipal Hall. Di siya nagpapakita. Tas mag-message siya late. Kanina lang siya nag-message. Pero paninisi siya na walang ginawa. Walang ginagawa para sa motor niya. May mga nakausap naman ako na wala na sa akin ang mali. Kasi ginawa ko naman part ko and advice nila na wala na akong kasalanan at pananagutan sa nangyari. Actually, di ko na yung incident ng na impound yung motor, James, no, tama. Di ko alam anong exactong violation, bakit na impound. Wala siyang lisensya o walang rehistro o wala kayong helmet, mga ganun ba? O illegal parking. Paggabi ata kasi yung yung operation ng Binangonan workforce. Active talaga sila. Sa gabi sila nag-active. Oo, James. Mahigpit yung Binangonan sa ganyan. Driving without license and no ORCR. Actually, malaking parte yun yung yung participation niya dahil nagdo-drive siya ng lisensya. Na walang lisensya and no ORCR. Sige, pag-pray natin yan, Pastor James. And hopefully, magkasundo kayo kung anong gagawin. And yung provision ng Panginoon to provide kung may kailangan man, di ba? Okay. Ano pa ba? Yung mga nakaraang araw, nilagay natin yung mga prayer request ng mga kasama natin, di ba? Just let me know kung may mga dadagdag kayo dito or may babaguhin. Kasi base dito, on our updated prayer list, yung kay James, additional yan.
si Kat, returning to church and provision for her family. Chat ka lang, Kat, kung may gusto kang dagdag or gusto kang baguhin. O ka, yung personal and family struggles mo. Argel, yung discerning spirit in leadership, guidance, both yung mga responsibility sa bahay kasi tsaka sa work. Vicky, parenting with her 3 boys. Melanie, may long distance relationship and intimate parenting with her 2 kids. Alam ko nag-i-struggle si Melanie ngayon on her son. Tapos si Apple, yung continuity to the ministry despite all the struggles in parenting to her kids. Si Mark, in one of our session, sumali si Mark, guidance ng family niya. Si Evelyn, parenting with her small kids. Si James, in God's direction para mag full-time sa ministry. And si Pastor Timothy, and continuity to the ministry. And isa sa mga naging answered prayer dun sa prayer request natin ni Pastor Tim, yung sa schedule niya sa trabaho, pray ng Panginoon dahil sa pag-provide niya ng mga ng provision sa sa mga pangangailangan natin through our work, kung may mga businesses tayo, and para saan ba to tong mga resources natin, kundi gamitin dapat natin para sa Panginoon dahil siya din yung nagpo-provide. Ano pa ba? Si Dave, isama natin yung kay Dave mamaya, yung sana makasama din natin siya dito. Dapat susunduin ko siya, tapos isasama natin siya live kaya lang may commitment ata siya, o di siya makaalis. In one of our sessions, sana makakasama natin siya. Tapos yun lang. Meron pa ba kayong gustong idagdag? Thank you, Pastor James. Oka, may gusto ka bang idagdag? Akin? May dagdag. Wala na? Okay lang. Pwede mong isingit mamaya, pero tatalon tayo ngayon sa short devotion natin. Ay bless ng Panginoon yung mensahe niya. It's about growing together. Pwede natin nung basahin from Acts 2:41 to 44, at saka tatalon tayo sa verse 47. Babasahin ko sa dalawang magkaibang version, no. Simula ko muna sa New International Version. Sabi dito, Acts chapter 2 verse 44 to verse 42 to 44, and then verse 47. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. So, verse 47, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Ayan, babasahin ko rin sa kasi nagkaroon ako ng interest. I-cross-compare ano ba yung mga words na ginamit dito in delivering the message about Christians, kung paano sila nag-exist during that time. Sabi dito sa King James Version, sa verse 42 ng chapter 2, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking bread, and in prayers, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Sa 44, and all that believed were together and had all things common. Sa verse 47, praising God, and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Manalangin muna tayo to continue. Panginoon, salamat sa mga salita na gagamitin mo, Panginoon, upang ipa-unawa at ibahagi sa amin, Panginoon, in our continuous serving you, Lord.
tulungan mo kami, Panginoon, gampanan ng mga kabigatan na to, Panginoon, to share ang iyong mga salita, Panginoon, sa aming community na meron kami, sa aming circle, Panginoon. Tulungan mo kami as we continue this activity, Panginoon. Pamunahan mo ang iyong mga salita at sa gagamitin mo, Panginoon, ikaw ang siyang manguna sa paggamit ng aking isip at bibig, Panginoon, upang ibahagi ang iyong mga salita na iwasan, Panginoon, at ilayo, Panginoon, ang mga bagay, Panginoon, na walang kabuluhan, upang magbahagi, Panginoon, ng higit na makabuluhan sa lahat ang iyong mga salita, Panginoon. Kabayan mo ang bawat makikinig nito sa mga live na naikinig sa araw na to, ganun din sa mga nakikinig ng recording nito, Panginoon. Salamat at binabalik namin lahat ng papuri sa iyong dakilan, makapangyarihang pangalan, sa pangalan na Jesus. Amen. Pero bago tumuloy, sabi ni Pastor James, additional daw, preparation para sa church anniversary this October, evangelism theme, evangelistic crusade approach. Amen. Actually sa church namin, ngayong Sunday meron kaming evangelistic service. Ang mga guest ay mga estudyante ng junior tsaka high school ng isang private school sa Binangonan. Yun. Salamat, Pastor James. Isasama natin yan mamaya. So yun, balik tayo sa growing together. It's a community, or it's a growing community. What we're doing right now is part of our commitment, our covenant to our Lord after being saved, diba? So kung meron man sa nakikinig ng recording na to ngayon, they feel like they're not confident kung yung mga kaluluwa ba nila or ang mga kaluluwa natin ay hindi saved. Huwag po kayo mahiya i-message or mag-comment or mag-message kayo directly sa amin, kay Tim, kay James personally, para tutukan natin to, kasi mahalagang bahagi to ng personal nating mga buhay. Kung nag-i-struggle tayo to survive with our lives, health, wealth, lalo tigit sa spiritual, diba? Kasi ito yung bagay na dapat nating pinagtutuunan, dahil hindi natin magagawa lahat ng bagay na nakapaloob sa buhay natin kung mahina tayo spiritually. Pero going back on our text, dun sa Acts 2, 42 to 44 and then 47, ito yung mga panahon na yung salita ng Panginoon ay kumikilo sa mas maraming mga tao. At gusto nating balikan sa verse 41 para at least mas mabuo yung context. They that gladly received His word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. Kaya pagdating ng verse 42, gusto nang i-highlight nung text na to na these souls are continuing and devoted and steadfastly standing dun sa mga teachings na pinibigay ng mga apostles, and to the fellowship that they have. In verse 42, they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, tulad ng ginagawa natin ngayon, 'di ba? After knowing the importance of our salvation, we steadfastly continue with our fellow believers. Kasi sino bang magpapalakas sa atin? I mean, sinong makakaunawa sa atin kundi yung mga tao na nakakaintindi din dun sa mga bagay na naunawaan natin, di ba? And in breaking of bread and in prayers, mahalaga din na nagbabahagian tayo ng tinapay para mabusog yung spiritual na mga buhay natin. Lalo tigit sa lahat, yung panalangin. Napapansin ko nga nung tinanong ko ng mga unang episode natin, tinanong ko si na James, na Tim, paano kayo tumatagal bilang isang Kristiyano, 'di ba? Yung mga buhay natin. And alam natin na hindi naman to easy peasy
decision na mangyari sa buhay natin na pagkatapos maging save ay ano lang, parang kulang ang pagiging Kristiyano, 'di ba? I mean, ang pagkakaroon ng Diyos sa buhay natin ay isa sa mga pinakamasaya at pinakamakabuluhang bagay na nangyari sa buhay natin. Hindi natin makakailalim. Pero di naman sinabi na magiging madali yung continuation natin bilang mga believer of Christ. Sa 43, and gusto ko lang himay-himayin talaga tong verse na to before I jump dun sa mga important conclusion sa dulo nito mamaya. 43, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Sa mga community and circle sa trabaho, 'di ba? Sa iyo, Kat, dun sa mga kasama mo sa trabaho, Pastor Tim, Pastor James, alam ko mas malaking responsibility ang magkaroon ng congregation na nililid, 'di ba? Bilang mga leaders. Importante yung mga testimony and yung pagkilos ng Panginoon sa mga buhay natin ay maibahagi natin sa mas maraming mga tao, dahil ito yung mga pagkakataon na may mas malaking chance tayo para i-evangelize o magkaroon ng pagbahaginan ng salita ng Panginoon sa mga taong yun. Sa verse 44, and all that believed were together and had all things in common. Kailangan pala tayong mga believers should have commonality dun sa pamumuhay natin, and we can't guarantee yung perfection sa bawat isa dahil magkakaiba naman tayo ng utak, magkakaiba tayo ng puso, and in most cases nagkakaroon tayo ng decision making daily, katulad nga dun sa nakaraang devotion about our response to God's calling. Lagi tayo may decision making. Di naman yan pare-pares ng, uy, ako, si Kat, si Tim, si James, si Oka, magkakaroon ng pares na decision making everyday. Dahil iba-iba rin tayo ng pinagdidesisyonan everyday. Sa pagsasalita pa lang, sa pagkilos pa lang. Kung, halimbawa, ako nagdadrive ako everyday, may nakasalubong ako na maangas na driver. Iba yung perspective ko versus sa concern na meron si Kat, di ba? So, us, the believers, should have commonality in our lifestyle. Kung paano tayo nagsasalita, paano tayo namumuhay, in short. And then, hindi ko binasa kanina yung 45 hanggang 46 kasi tumalon tayo sa 47. But for the sake of understanding the whole context, let's read it. And sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. And they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat in gladness and singleness of heart. So ko lang ibigyan ng diin dito yung, kung mapapansin natin, yung galawan ng mga Kristiyano ay isa from sharing the spiritual food sa pamumuhay, ganun din sa pakiramdam ng mga puso nila, na may isa silang pakiramdam. Sabi nga dito, with gladness and singleness of heart. At isa yung intention ng mga puso natin. Bakit ba natin ginagawa to? Para may mahita ba ako sa Panginoon, para gawin niya akong mayaman financially, o gawin niya akong masaya lang lagi? Kasi hindi biro ang maging Kristiyano, hindi laging masaya, 'di ba? But we know the promises of God that whenever we are in the middle of troubles, meron tayong backup, 'di ba? And then finally sa 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. It's important that while we're here, our intention are right. Kaya lagi tayong nananalangin bago mag-start, and sa guidance sa Panginoon, maging tama yung pag-uusapan natin. Ayaw natin, 'di ba, na magbanggit tayo ng mga bagay na walang kabuluhan at hindi makakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Sa mga nakikinig nito, 'di ba? Hopefully you can converse with us or talk to someone
that can develop your spiritual being. So, tatalo na ako dito sa introduction pa lang yan. Binasa lang natin yung whole context ng verses ng chapter 2 ng Acts. So, sabi dito, just as the growth of tropical fish is limited by the size of the aquarium. Nung college ako, naalala ko may mga conversation kami ng kabatch ko or kaklase ko about a shark. Yung shark, hindi siya lumalaki kapag inilalagay mo siya sa maliit na aquarium. Nakabase siya sa laki ng paglalagyan mo. So, if you put the shark in the ocean, mas malaki yung capacity niya para lumaki talaga. In which they live. Ayun nga, the size of the fish is limited by the size of the aquarium in which they live. We also are affected by our environment. Katulad natin, importante na magkasama tayo dito ngayon kasi we will not grow in an environment na hindi naman makakatulong sa growth natin, di ba? Imagine, wala tayo dito ngayon sa session natin every week sa Bridging the Gap. For sure, we have our personal lives na nakakonverse natin ibang tao. Purihin ng Panginoon kung may mga tao tayong kasama dahil nagpapalakas sila kung wala tayo sa session na to. If we are attending a prayer meeting or Bible study in the midweek, especially kapag umattend tayo ng worship service every Sunday, yun yung mga bagay na nagpapalago sa environment natin as believers. Kasi kung wala to, kung wala yung mga activity na yan, those are not helping us. No words of God, imagine no words of God shared in the middle of the week or throughout the week. Ano na lang yung kalagayan ng mga kaluluwa natin? And for sure, it's gonna be poor. If your current circumstances do nothing to help you grow, you're going to have a hard time enlarging yourself to reach your potential. If you think, or if we think, hindi pa natin nare-reach yung potential natin, we have to find ourselves reaching out to those people that can help us grow. Halimbawa, sa trabaho natin or sa ginagawa natin, hindi napapansin natin, naalala ko kasi nung sinabi mo, Kat, yung gusto mo mag-resign. Kung may mga pagkakataon kasi na naramdaman ko yan and feeling ko, hindi ako nag-grow dun sa trabaho ko, sa ginagawa ko. So, my tendency, or our tendency, normally, is to leave para maghanap ng greener pasture, para maghanap ng mga lugar kung saan, or situation, or trabaho kung saan, mararamdaman talaga natin yung growth. So, in those circumstances, na yung mga bagay na to, kahit yung activity natin na to, kung paramdam natin, it's not helping me to grow, it's not making sense at all. And ako personally, hindi ko to gagawin kasi sayang lang yung oras natin, di ba? Yung to put our effort to attend on a session na wala namang kabuluhan, wala rin namang silbi para sa buhay ko, ay wag ko na lang gawin, di ba? And that's why it's crucial that you create an environment of growth around you. Deciding our own, natutunan natin na kahit anong plano natin, mahirap din siyang gawin. Kahit we decide. That's why we ask help. We seek help from God na, Panginoon, tulungan mo ako makahanap ng environment na matutulungan akong lumago. And for sure, this is one of God's effort to reach out to you or to us na palaguin yung mga sarili natin. We've been praying na sana, Panginoon, magkaroon ako ng mga kaibigan na makakatulong sa akin magpalago ng spiritual na buhay ko. And kung naalala ko, yung during the Star of Hope reunion planning, di ba? Nag-usap kami ni James. Nag-uusapan namin itong bagay na to na sana magkaroon ng chance na yung mga Kristiyano nating mga kasama sa batch ay magkaroon ng platform para magkamustahan regularly, magkaroon ng chance para
makapag-share ng salita ng Panginoon kasi hindi naman throughout the time or 100% of the time laging malakas yung mga Kristiyano. And it's so sad to know may mga ilan tayong mga kabatch na di natin alam kung anong naging struggle nila sa buhay, but may mga kabatch tayo na pumanaw, 'di ba, ng maaga. Di natin alam kung ano yung naging struggle nila, and hopefully may chance na tayo to reach out to them kung nangyayari itong mga bagay na to. Pero di natin alam din kung ang plano ng Panginoon ay to design it that way para magbigay ng aral sa mga taong nakapaligid din sa kanila. Again, that's why it's crucial that you create an environment of growth around you. And the kind of places should look like this. Ito daw yung mga dapat mga environment na makakatulong para lumago tayo. May 8 akong babanggitin dito. And feel free to chat kung may mga gusto kayo idagdag or may comment kayo dito. Number 1, sabi dito, others are ahead of you. Siguro kung selfish tayo, no, parang lalo yung mga competitive na mga individual, kahit sa ang larangan, ayaw nila ng mga tao na mas ahead sa kanila. Parang gusto nila ako laging mauna kasi bida ako eh. Maganda sa mga circumstances na to na may lagi tayong tinitingala na of course yung Panginoon ang guide natin, pero sa paligid natin maganda makita natin na may mga kapwa tayo Kristiyano na ahead sa atin para nakikita natin ito yung mga testimony na gusto kong gayahin sa buhay ko kasi ganito kumilos ang Panginoon sa buhay niya. Hindi dahil gusto mo siyang purihin yung taong yon, pero yung pagkilos ng Panginoon sa buhay niya. Bakit kaya ganito tong taong to? Kailangan mas lalo nating kausapin ng Panginoon. Panginoon, paano ko ba gagawin to sa buhay ko? Kasi nakikita ko yung pagkilos mo sa buhay niya eh. And I don't think that's wrong. Ang mahalaga, nade-develop natin personal relationship natin. And kung gagamitin yung taong yon sa buhay natin to talk to us or to be inspired dun sa pagkilos ng Panginoon sa buhay niya, that's okay. Number 2, you are still challenged. Kung wala na daw challenging sa ginagawa natin o sa buhay natin, I think we're not doing it right. I mean, kailangan natin kausapin ulit yung Panginoon na Panginoon, kung binibigyan mo ako ng challenge sa bagay na to, that's it. Kung halimbawa pumapasok tayo ng trabaho tas comfort zone natin yung ginagawa natin, actually walang thrill doon. At napapansin ko sooner or later magsasawa ka diyan, and sooner or later ikaw na rin yung susuko. I mean, mauuwi ka dun sa pakiramdam na magre-resign na lang ako kasi wala nang growth, di ba? So, the more challenging it is, kung may nararamdaman tayong challenge na ang hirap umattend dito sa gawain na to, o kaya nahirapan na akong i-manage yung oras ko kasi ang daming gagawin across the week. So, binibigyan tayo ng challenge ng Panginoon to arrange our lives. I-arrange natin yung time, i-arrange natin yung finances, i-arrange natin yung relationship natin sa pamilya, kung wala pa tayong mga anak, i-arrange natin yung personal na time natin para i-allocate sa iba't ibang bagay na magbabalik ng papuri gamit yung strength na binigay ng Panginoon sa atin, di ba? So that's second, you are still challenged. Dapat lagi daw tayong challenged. Number 3, your focus is forward. Ahead, hindi pwedeng relax mode lang tayo lagi. Hindi pwedeng pabalik naman tayo. Ay, mag-step back ako, masyado na yata akong agresibo. O kaya masyado na yata akong advance. Kung binibigyan tayo ng Panginoon ng chance na maging ahead dun sa circle na meron tayo, that's okay kasi you're inspiring other people. If God is pushing us forward na tipong kung naalala natin sa mga nakaraang lesson natin, yung kay Pastor James, 'di ba? Yung we gain by losing, 'di ba? That means God is challenging us to sacrifice other things in our lives para i-push forward
Kasi kagaya na sinabi ko kanina, hindi pwedeng so-so lang tayo, hindi pwedeng lukewarm lang tayo na saved naman ako eh. This is guaranteeing my spiritual life in the next decades of my life. Parang hindi ganun yung nangyayari. Kung napapansin natin, di ba? Hindi naman ganun yung buhay ng mga Kristiyano eh. Laging paganon-ganon, di ba? Kaya dapat hanggat kaya nating maging mainit, hanggat kaya nating i-push forward kasi dadating ang time na slowly declining yung spiritual battery natin. Kaya hanggat kaya nating i-push forward through prayer, through reading the Bible, through reading the Word of God. Kasi yun lang yun eh. And then through fellowship, kagaya ng binasa natin kanina, 'di ba? It's about remaining devoted on the teaching and fellowship, breaking bread, and prayer. Yung mga key activities na makakapagpalago sa atin. Wala nang iba. Hindi naman sinabi dito, go to Starbucks and drink coffee every weekend to strengthen your spiritual life. Diba? So, yun. To make it easier to understand. Number 4, the atmosphere is affirming. Number 3 kanina, your focus is forward. The atmosphere is affirming. Kailangan yung environment daw na makikita natin kalago-lago yung environment na meron tayo. Kapag yung atmosphere nag-a-affirm ng growth natin na Brother Oka, yung mga ginagawa natin ay nakakatulong talaga sa paglago natin. And hindi yung atmosphere na alam mo Oka, na-offend ako sa ginagawa mo. Kasi parang feeling ko ang sama-sama akong tao. Or ang feeling ko parang mas magaling ka sa akin. Parang nagkakaroon ng hindi magandang spiritual battle dun sa atmosphere or environment na yon. So as believers, it's important to understand that we are impacting other people on our lifestyle, the way we talk, the way we even the way we dress, 'di ba? Kasi if we're affecting other people, the way we react, lahat ng mga bagay na yun ay nakaka-contribute kung paano magiging spiritually blessing yung atmosphere kapag tumayo pa lang tayo din sa isang lugar na yun. Halimbawa, kahit naghihintay ka lang ng sasakyan, di ba? Papara ka. Kung ang tingin mo pa lang sa katabi mo, mapanglait ka na, you're not being a blessing to that person. And kung may nakita tayong halimbawa, isang taong nangangailangan ng tulong, by standing beside them, helping them, kung naghihintay lang tayo ng jeep halimbawa, it's another way of affirming a very good atmosphere of growth for that person. Hindi lang sa atin, di ba? Number 5, you are out of your comfort zone. Kanina nabanggit natin doon sa number 2, you are still challenged. Medyo similar to kasi ang gusto natin, maging madali yung buhay natin. Pero hindi ito yung promise ng pagiging believer and follower of Christ, di ba? It should always be out of our comfort zone. Kasi hindi ka mag-grow kung as is ka lang, di ba? Parang cliche na nga tong idea na to na gusto mong lumago, pero ayaw mong tumayo. I mean, ayaw mong mahirap yung gagawin mo. So it's important daw to have a less comfortable lifestyle or circle. Number 6, others are growing. Kapag nakikita natin na lumalago yung mga kasama natin, magandang environment daw yun. Kasi kung ayaw mong lumago yung kapwa mo, may mali tayong nararamdaman at dapat natin kausapin yung Panginoon na i-correct yung intention natin. Kailangan lagi nating ipagdasal na lumalago yung mga kasama natin. Kasabay ng paglago nila, lumalago din tayo, di ba? Kasi ang topic natin today is about growing together. We're building a growing community. Number 7, second from the last, there is a willingness to change. Lagi nating sinasabi na sana magkaroon ako ng chance para gamitin ako ng Panginoon. Pero we're not willing to deliver. Dun sa diba, dun sa isang topic natin last time na about responding to God's calling, kino-construct ko pa rin yung level of calling outline Pero
ngayong araw na to, ito yung message ng Panginoon in this session. So going back, there is a willingness to change. We should convince ourselves to be willing to any change na pagbabago ng buhay natin. Halimbawa na lang, mahirap baguhin yung lifestyle natin on how we talk. Halimbawa, lagi tayong nagsasalita ng mga bagay na nakakasakit sa ibang tao and di natin mapigilan. And in number 7, we should be willing to change that to be a blessing to other people. Isipin nyo na lang kung magugulat yung mga kasama natin, si Argel parang iba na yung magsalita. Parang di na kita naririnig, Argel, na nilalait mo ako. Di ba? It's a simple act of being a blessing to other people na okay pala yung ganyan, no? Pwede palang tatapos ang isang araw nang hindi ka man lalait ng tao. Especially kung we're at a level of other people are being offended by how we talk. Pasmado ang bibig pa ganun. Oo. Sa pagsasalita, 'di ba? Kung di man tayo nagsasalita sa social media, di man tayo literally nagsasalita doon, pero the way we react, the way we comment, the way we share, 'di ba? It's a way of us. Yun yung output kung ano yung iniisip natin, 'di ba? Importante kung lahat ng bagay na nakapaloob sa buhay natin, lahat yun nagre-reflect ng magbigay ng papuri sa Panginoon, kasi kaya yun yung purpose kung bakit tayo nabubuhay. And lastly, growth is modeled and expected. Yung paglago spiritually in our community, in our circles, it should be modeled o kailangan nakikita natin yon. At ine-expect natin yon sa atin dito. Lalo, we constantly attend different activities across the week na nakakapagpalago sa atin. Dapat nakikita yon. Hindi pwedeng lang tayo, fillers lang tayo ng mga upuan sa churches, or hindi pwedeng attendees lang tayo. Importante na lahat tayo nag-grow. Huwag nating, ngayon kung may nakita tayo mga kapatid, ay ano ba yan, hindi ka naman lumalago, Brother Argel, tagal-tagal na natin dito. Ipanalangin natin yon. Kung may pagkakataon na kausapin tayo ng Panginoon, na kausapin yung taong yon, then go for it. Yun yung mga responsibility natin. And kung may mga pagkakataon na nakikita natin na hindi talaga lumalago yung tao, ibig sabihin mas may marami pa tayong chance na mag-pray tayo at kausapin yung Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon na palakasin yung taong yun. Kasi normal na, di ba pag umaten tayo ng church, di naman lahat ng tao na kasama natin sa church ay laging malakas. Kung pakiramdam natin, dalawa lang naman yun sa loob ng church. Kung isa ka dun sa mga taong nanghihina at na-identify natin yung sarili natin dun, at alam natin yung gagawin kapag nanghihina tayo, then go for it. We need to pray. We need to ask God for the guidance and wisdom para to strengthen ourselves, attending fellowship na makakatulong sa atin. Or kung isa tayo dun sa pangalawang category na tayo yung malakas, ibig sabihin, responsibility natin, ipanalangin yung mga nanghihina. Hindi para laitin yung mga nanghihina. Halimbawa, yung mga hindi umaten sa Bridging the Gap. It doesn't mean na lalaitin na natin sila, 'di ba? Ibig sabihin mas may lalo pa tayo magkaroon ng kabigatan na manalangin. Ibig sabihin mas lalo pa tayo magpatuloy kahit na isang tao na lang umaattend dito na magsasalita. Mas lalo tayo magkabigatan ng para magpatuloy na manalangin at ilapit yung mga kaluluwang to para kumilos yung Panginoon sa buhay nila. So to close the topic about growing together, a life of continual growth, yung pagpapatuloy na growth natin. Hindi tayo pwedeng stagnant, di ba? Hindi pwede tayong lukewarm lang. Continual growth is never easy. Hindi daw ito madali. Brother Oka, Kat, Pastor James, di ba? Pastor Tim, alam natin yun. Lalo, we're leading a lot of souls within the community. So this is just helping ourselves, reminding ourselves that it's never easy, but a good environment makes the swims upstream. Ibig sabihin yung paglangoy ng isda kanina, upstream pataas,
a little less difficult. Hindi ito madali. So, understandable na mahirap yung ginagawa natin. Understandable na struggling kapag parang tinatamad tayo. Understandable yun. But we have to work for it. Kailangan nating balikan natin yung binasa nating text kanina, di ba? We need to devote ourselves to the teaching, to fellowship, reading the Bible, and prayer. Yung mga bagay na yon, pag isa doon, sa palagay natin mahina tayo, I think it's okay, understandable na we're slowly acclimatizing ourselves dun sa situation. And kapag nakita natin mahina tayo doon, ibig sabihin yun yung mga bagay na i-work out natin. Kung sa palagay natin parang hindi ako effective on doing this, ask help. Pwede nating ipanalangin yung isa't isa regardless kung ano yung seniority natin sa pagiging Kristiyano, di ba? So ipanalangin natin yung isa't isa na magiging devoted sa teaching, sa fellowship, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, and ganun din sa prayer. Importante yung mga bagay na yun ay constant. Hindi pwedeng pag ganun-ganun lang. Ngayon, yung in terms of momentum, may gusto akong i-share soon about momentum. Pero ito yung best time para i-share tong growing community, kasi alam natin na hindi madali yung ginagawa natin. Hindi yung parang pagka-post natin, uy, lahat nandito ready para makinig. Dahil hindi naman interesting yung bagay na to para sa karamihan, 'di ba? Hindi naman dun sa 'di ba, sa John 1, hindi naman interesting si Christ sa maraming tao. Ngayon, kung tayong naka-experience our interest to serve and to share the word, it's our burden to pray and continuously work on it. Our fellowship, reading the Bible, di ba? Kahit wala tong activity na to, may freedom tayo to always read the Bible. Pag nahirapan tayo, there's always a freedom to reach out to someone. Like, itong maliit na community natin ngayon, pwedeng kausapin anyone from us kung sa palagay natin nag-struggle tayo at some point. Kahit anong araw, kahit midweek pa yan, kahit anong oras, kung may gising isa sa atin, di ba? Pag-pray natin, wag tayo maging snob dun sa taong nag-reach out sa atin, and feel natin na binigyan tayo ng Panginoon ng kabigatan. So, doon nagtatapos yung growing together this afternoon, and hopefully may natutunan tayo in continuing our life as a believer and follower of Christ. Patuloy lang tayo. So may mga question ba tayo? I-chat nyo lang. Oka, may gusto ka bang i-share o sabihin mga takeaways about our community, our fellowship? Nakakatulong, paano siya nakakatulong sa atin? Sa mga nakikinig ng recording na to, feel free to add comment kung sa palagay nyo useful yung message sa buhay nyo, and pwede nyo i-share sa kaibigan nyo, sa mga kapamilya. May gusto ka bang idagdag, Pastor James? Kahit i-chat mo lang, ako na magbabasa. Kat, may question ka ba or Oka? Wala po. Ayan, okay lang, Kat. Of course, matatapos tayo sa session na to pray our circle, since we are in a growing environment. And thank you for always attending. May tinasa si James na verse dito. Sabi sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12. Two are better than one, because they have a good return for their labor. Verse 10, if either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Lungkot nun, no? Yung verse 10 na yun, kung walang tao na gustong tumulong sa atin. Kung sakali man dumating tayo sa point na yun, let's pray to God that someone might be there to help us. There's supposed to be someone. Wala pa akong
karanasan na walang binigay yung Panginoon unless hindi tayo nagre-reach out sa Panginoon. Also, verse 11, also if we lie down together, they will keep warm. Tama, di ba? Kung magkasama kayo together, parang bulok na kamatis. Pag yung bulok na kamatis sinama mo sa fresh na kamatis, mabubulok lahat, di ba? Imagine kung walang bulok, edi walang masisira. But how can one keep warm alone, di ba? Kung mag-isa ka lang, paano ka naman paiinitin? Verse 12, though one may be overpowered, two can defend themselves. Amen. A cord of 3 strands is not quickly broken. Amen. Parang konsepto din ng walis tingting. Lagi itong ginagamit na illustration yung walis tingting. It's stronger kapag together. Amen. Proverbs 27 chapter 27 verse 17, sabi ni Pastor James dito, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Amen. So, importante that we're on the same fellowship, should be strengthening each other. Hindi porket si Brother Argel lang nagsasalita dito, it doesn't mean na si Brother Argel lang yung makakatulong sa akin. Yung testimony nyo, yung pangyayari na pagkilos ng Panginoon sa buhay nyo, nakakatulong ng malaki yun sa akin pag nakikita ko na kumikilos yung buhay, yung Panginoon sa buhay ni Brother Oka, kay Pastor James, kay Brother Tim, kay Kat. So, it's a two-way, or paano bang tawag doon? We are strengthened together kung magkakasama tayo. So, again, to close our kung wala na kayong dadagdag, to close our session for today or for the week, ayan, may dinagdag si James. Marami nagsasabi kaya nila mabuhay na mag-isa. O nga, parang dati sinabi ko rin to, Pastor James, indeed, kailangan natin ng bawat isa. Amen. Lalo yung Panginoon, di ba? Ginagamit ng Panginoon yung testimonya ng bawat isa kung paano siya kumikilos sa atin. Kaya importante na huwag tayong mahiya kapag nakikita natin yung pagkilos sa buhay ng Panginoon sa buhay natin, na i-share to sa fellowship na mayroon tayo. Bawa sa katrabaho natin na, alam mo, ang buti ng Panginoon sa akin kasi kahit na hindi ako tapat sa Kanya, lagi niyang binibigay yung provision na kailangan ko. And iingatan niya ako. Yung paraan pa lang ng Panginoon para mabuhay tayo araw-araw. Sobrang cliche, sobrang basic, but powerful testimony that God is working in our lives. Nung mga nakaraang buwan, meron akong kaibigan na namatayan siya ng kaibigan din. Ang sabi niya sa akin, siguro mabait naman ng Panginoon, papainggan niya tayo, mabubuhay yung kaibigan ko. Kasi na-disgrasya siya, tapos naghihingalo sa ospital. So naisip ko, pwede ko namang gawin yun. I mean, ipanalangin talaga na Panginoon, sana ligtas mo yung taong to. Pero di ko alam kasi yung plano ng Panginoon eh. So yung will ng Panginoon para mabuhay yung taong yun, di ko alam kung anong plano niya to that life and the lives surrounding him, kung ano ba yung purpose niya para mabuhay, and kung plinano ng Panginoon para tapusin yung buhay niya at that point, there's supposed to be a reason, mabigat na dahilan yung Panginoon kung bakit matatapos na yung buhay na yun. So mabigat yun, lalo kung mag-anak natin, di ba, mahal natin sa buhay na matay. Ang hirap i-absorb na, Panginoon, bakit mo ba ginagawa to sa akin? Bakit mo ba ginawa sa buhay ng ang bata-bata pa niya eh. Di ba sa sementeryo, wala naman dong bracket ng ang namamatay lang, laging 50 and above lang, di ba? Merong 1 year old, may 2 year old, less than 1 year old. May variation. So, yung paggamit ng testimony niya, yung sa huling line ni Pastor James na, ay mahalaga to always share the works of God in our lives. Lalo kung tayong nakakaintindi. Hindi naman malalaman to ng mga taong hindi nakakaunawa kapag walang nagsalita on behalf of God, di ba? Tayo na yung ginagamit ngayon ng Panginoon to expand, and nagiging madamo tayo, or we're just doing it out of our comfort. Lagi tayo nasa comfort zone.
ayaw natin gawin to kasi nakakahiya, ayaw natin gawin to kasi wala na akong time, ayaw natin gawin to kasi anong mahihita ako dito? What's in it for me? Laging ganun, di ba? Ano bang pakinabang ko dito? Wala naman akong pakialam dyan. But our testimony is helping each other to build our relationship. So keep on sharing. Pag may mga pag may mga answered prayers, i-share nyo sa chat, i-comment nyo somewhere para malaman natin ng isa't isa ay buhay at nagpapatuloy, di ba? Kasi kung tawag doon, bench warmers lang tayo, magiging kabigatan ng ibang sa atin na inisip na parang nahihirapan lang lagi si Archel. Kasi wala siyang ginagawa, ibig sabihin hindi nag-grow to si Archel. So it would be a burden to someone to pray for that person. So kung may ganun man tayong instance na hindi talaga may nakikita tayong kaluluwa na struggling, di pag-pray natin. Ayun, salamat Pastor James on adding more context to our message for today. Meron pa ba kayong dadagdag, Kat o Ka, or sa mga makikinig ng recording na to? Pwede nyo pong bisitahin to. Alam ko nag-i-struggle yung iba i-access yung Zoom dahil may password pa and all, and kailangan pa i-download. Depende pa sa browser. So, ginawa natin tong mas accessible para sa lahat. You can visit YouTube or Spotify, search for SHCS Alumni para lumabas yung Bridging the Gap. And nandun lahat ng episode. Wala namang video yon, so audio lang. Pwede nyo itong pakinggan habang naglalakad, nasa biyahe, nagluluto, bago matulog, pampatulog nyo, di ba? Nakikita ko kasi yung analytics natin kung may nakikinig ba o kung wala. So tulungan natin i-spread to para yung mga kasama natin sa yung mga kabatch natin, yung mga kaibigan natin, aware sila na may ganitong platform. Kasi ito lang yung paraan para to warm ourselves. Walang ibang magpapalakas sa atin kundi tayo din, di ba? At ito yung paraan ng Panginoon to reach out. Kasi kung maraming rejection sa paligid nila na hindi nila in-entertain yung salita ng Panginoon, then ito yung best way para i-reach out sila ulit ng Panginoon. Na walang excuse dapat yung iba kasi ang dali na nitong mahinig, di ba? And it's a growing process din. Hindi naman tayo natatapos sa bridging the gap lang. So we also encourage ourselves na attend a community church constantly para magpagamit din sa Panginoon, di ba? If our struggle is time, panalangin natin yung time. Kung ang struggle natin ay trabaho dahil hindi ina-allow ng trabaho yung chance para mag-attend tayo ng church, panalangin natin yung trabaho na huwag maging dahilan yon. Kung ang struggle natin ay pera para makapunta tayo sa church, ipanalangin natin para magbigay ng provision yung Panginoon. So ayun, that's almost it. Siguro mag-close tayo ng prayer. Soon, sana magkita-kita tayo face to face. And hindi ko alam, hindi pa natin napapractice yung hybrid ng setup pero panalangin natin yun kasi hindi pa rin nangyayari naman. Hindi natin alam yung plano ng Panginoon. Sige, mag-close tayo. Closing prayer. Panginoon, thank you again for another week. Thank you again for another message of growing together as a good fellowship of our fellow believers. Bless mo, Panginoon, ang mga laging umattend, Panginoon, ng aming live session, Panginoon. Ganun din sa mga magre-replay ng recording na ito, Panginoon, sa iba't ibang channels and platforms, Panginoon. Salamat sa biyaya, Panginoon, na chance, Panginoon, na ma-meet namin ang mga kabatchmate namin to continuously listen to your word, give glory on how you work our lives to get closer to you, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matatag, Panginoon, to continuously pray, have fellowship, read your words, and share your blessings, Panginoon, of how you save us from our sins, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na
manatiling mainit, Panginoon, sa aming pananampalataya, Panginoon, sa mga panahon na manghihina kami, Panginoon, at manlalamig, Panginoon, na ang mga kapatid namin na to ang siyang patuloy na nandyan para manalangin, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na maging mabuting testimony, Panginoon, sa mga taong napaligid sa amin upang ito ay magkaroon ng paraan para maging kalakasan ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang inyong pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga prayer request, Panginoon, sa aming mga pagpapatuloy na pananalangin, Panginoon. Ikaw sa iyong kaparaanan, sa inyong plano sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw, Panginoon, ang siyang mag-guide to direct us with understanding your plans on our lives, from kay Kat, Panginoon, sa kanyang trabaho, sa kanyang pamumuhay, sa kanyang pamilya, and sa kanyang desire, Panginoon, to grow in her relationship sa inyo, Panginoon. Tulungan mo siya, Panginoon, in her struggles to attend and find a congregation where she can be used, Panginoon, sa inyong gawain, Panginoon. Tulungan mo siya, Panginoon, to find her way serving you closer to your presence, Lord. Ganun din si Brother Oka, Panginoon, sa kanyang struggle sa kanyang pamilya and his continuous serving you in his community, Panginoon. Tulungan mo siya, Panginoon, na laging magkaroon ng mabuting testimony, Panginoon, sa kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay, Panginoon. Ganun din, Panginoon, si Pastor James in his desire, Panginoon, to have a full-time commitment, Panginoon, sa inyong gawain. Tulungan mo siya, Panginoon. Ano man ang mga kabigatan, ano man ang mga kakulangan, Panginoon, na mayroon siya, ikaw, Panginoon, siyang magbigay ng provision, Panginoon. At sa patuloy na kanyang kabigatan, Panginoon, sa paglilingkod sa inyong gawain, lagi mo siyang palakasin, Panginoon. Ano man ang kanyang mga struggle sa kanyang pamilya, sa kanyang commitment, Panginoon, sa inyong gawain sa kanilang lugar, Panginoon. I-bless mo ang kanyang puso, Panginoon, kanyang buhay, Panginoon, na magpatuloy, Panginoon, sa paglilingkod, Panginoon. At sa kanyang mga commitments, Panginoon, outside, Panginoon, to always take care of him, Panginoon, sa biyahe, sa mga taong nakakasalamuhan niya, Panginoon. Ganun din, Panginoon, sa kanyang struggle recently on this person, Panginoon, na nagkakaroon, Panginoon, ng conflict pagdating sa kanyang motor, Panginoon, na ikaw ang siyang kumilos, Panginoon, sa taong ito, Panginoon. At ikaw ang mag-provide kung ano man yung mga kailangan, Panginoon, to resolve ng anumang problema, Panginoon. Panginoon, ganun din akin na Brother Tim, Panginoon, ikaw ang siyang mag-iingat, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang activities, Panginoon, and to prepare, Panginoon, both sa kanilang congregation ni Pastor Tim and Pastor James, Panginoon, sa kanilang mga gawain sa mga darating na linggo. Ganun din sa preparation ni Pastor James, Panginoon, sa kanilang evangelistic program, Panginoon, na ikaw ang siyang mag-provide sa mga gagamitin mo, Panginoon, from technical aspects hanggang sa mga gagamitin mo, Panginoon, lalo tigit sa mga salita na ibabahagi mo, Panginoon. In going back with our desire, Panginoon, to pray for different congregations, Panginoon, na ikaw ang siyang sa mga leaders, Panginoon, mga congregation na ito, i-bless mo ang mga pamilya nila, Panginoon, in leading and providing a good testimony on their lives, Panginoon. Ganun din, Panginoon, sa mga kasama po namin, sina Melay, Panginoon, sina Vicky, Panginoon, in helping their family, Panginoon, to provide and guiding their family, their children, Panginoon, sa kanilang struggles with their lives, Panginoon, sa kanilang mga partners, Panginoon. Ikaw ang siyang mag-iingat, ang siyang
mag-guide, Panginoon, ano man ang mga problema na nararamdaman nila. Ganun din, Panginoon, sa iba pa namin mga kaklase, Panginoon, na nagkakaroon ng mga struggle, Panginoon, this time. Like si Dave, Panginoon, sa kanyang paghanap ng trabaho. Tulungan mo siya, Panginoon, understand and find ways to listen to your word, Panginoon. At dalangin po namin sa hapon na ito, sa anumang mga bagay na iniisip ng bawat isa sa amin, Panginoon. Prepare ourselves to be stronger than ever, Panginoon. Whenever we feel lonely, whenever we feel weak, whenever we feel less strong and struggling in our spiritual lives, Panginoon. Tulungan mo kami to find ways to read your word, understand it, apply it in our lives, at sa mga darating na gawain, Panginoon, always have the excitement to participate, always have the excitement to share the word, Lord, and always have the desire to be in a fellowship and to share your testimony, to strengthen our fellow believers, Panginoon, and our desire to also expand it to those people that na hindi nakakilala sa inyong harapan, Panginoon. Sa hapon na to, sa mga natitirang oras, ano man yung mga gagawin ng mga aming mga kaibigan at mga kapatid, Panginoon, ingatan mo ang bawat isa sa amin sa kanilang biyahe, pagtatrabaho, at ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ang binabalik sa iyong dakilat at makapangyarihang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.